kayong lahat. Purihin po ang Panginoon. Okay, tayo pong lahat ay muli tumayo. Buksan po natin ating dalang Biblia dito po sa sulat ni Pablo dito sa mga taga-Epeso. Epeso, Kabanatang 4, mula po talatang 12 hanggang sa sumusunod. Okay, kung naroon na po kayo, alam mong sundan ang aking pamasahin. Umpisahan ho natin dito sa verse 7. Epeso, Kabanatang 4, talata 7. Sabi rito, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa langit, sa kalangitan ay nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya dito sa lupa. Dito sa lupa, ang mga bumaba ay siya ring namang umakyat sa kaitasan sa kabila ng mga langit upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. Verse 11, ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghilista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Nais ko pong ulitin muli yun. Verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at sa pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong hangad ay ibulit tayo sa kamalian, manapay sa magitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo, sa magitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuhan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa magitan ng pag-ibig. Kaya pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo dumako muli sa panalangin. Nagpapasalamat muli kami, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong paggabay sa amin, na makarating kami sa lugar na ito upang sama-sama po kaming manambahan sa iyo. Dalangin po namin na ihanda po ninyo ang aming mga puso, Panginoon. Hayaan po ninyo na ito'y maging matabang lupa nawa sa mga sandali pong ito, na nang pagtamnan ng iyong binhi, ng iyong mga salita, nang sa gayon ito'y patuloy na magbugat, tumubo, Panginoon, at magbunga sa aming pong mga buhay, Panginoon. Patawarin din po nyo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ano man Diyos ang aming naging pagkakasala po sa iyo, Panginoon, ay humihingi po kami ng tawad. At hayaan mo yung kahabagan ay sumaamin sa mga oras pong ito at sa pamagitan ng Espiritu Santo, Panginoon, ay ito ho ay mangusap sa amin, Panginoon, at makita namin ang aming mga abang kalagayan at makita naman po namin ang kadakilaan ng iyong banal na pangalan, Panginoon. Ikaw pong aming itataas, Panginoon, sa mga oras pong ito, sa ngalan po ni Jesus namin, Panginoon, at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakaupo ng muli. So, nais kong magkatan ng mensahe po ng Diyos. So, umaga po ito, healthy church. Isang malusog na iglesia. So, alam natin na maraming mga larawan, yung larawan po ukol sa iglesia. So, tayo ay nilarawan, ang iglesia ay nilarawan bilang the bride of Christ. Amen. No, tayo po ang isang babaeng na nakahandang ikasal, no, kay Kristo. Tayo rin ay inilarawan bilang sambahayan ho ng Diyos at kabilang tayong mga miyembro nito sa sambahayan pong ito. So, inilarawan din tayo bilang isang katawan, no, na ang ulo ay walang dili ba kundi si Kristo.
So ang katawan ay binubuo ng marami pong bahagi at malamang natabing kung bawat pong isa ay gumaganap ng kanyang mga tungkulin, ang katawan daw po ay lalaki, lalakas at uunlad. Okay, punin po ang Panginoon. Meron tatlong reason, no? Tatlong dahilan kung bakit ang Diyos ay nagkaloob ng mga kaloob sa kanyang iglesia. So sabi rito sa verse 12, ginawa niya daw po ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. So first na dahilan kung bakit nagkaloob ang Diyos ng mga kaloob sa kanyang iglesia ay para ihanda o yung first ay yung for the equipping of the saints, no? Kaya nga itong ilang mga ministerial gifts na ito na binigay niya sa kanyang iglesia tulad ng apostol, guro, at pastor at guro ay sila yung mga kaloob ng Diyos sa kanyang iglesia. Okay? At kung ang tungkulin ng mga ito ay pangalagaan, no, ang bawat bahagi ng iglesia ng Panginoon, so bahagi po yan ng mga tungkulin ng mga professional ministers na sikapin nila na maalagaan ang mga miyembro o kaanib sa katawan ni Kristo ng mainam at mabuti. Ano po? Kaya yan sa mga gampanin ng isang ministro. So ano pa? So mahalaga na sa mga ito ay mahalaga yung kanilang ministry ay kanila pong ginagampanan ng mainam tulad ng kanilang mga ministeryo ng pagtuturo, no? Nang sa gayon ay maging well-equipped sila with regards doon sa kaalaman mula sa Biblia. Ano po? At yan naman ang layon po ng Biblia upang hindi lang ho natin matutunan, kundi atin humalaman ho ang mga katotohanan, mga tinuturo po ng Biblia, nang sa gayon ay hindi ho tayo maging mangmang sa mga bagay pong ito at hindi ho tayo madaling mailigaw. Okay? So, bahagi pa rin ng tungkulin ng mga professional ministers na ito ay yung kung kanilang pangangalaga at yung kanilang pagpoprotekta laban sa mga mapanirang, mga ministro na nagkukunaring ministro, kung kaya't si Paul ay binigyan niya ng babala mga matatanda sa iglesia pong ito na ingatan nila yung kawan na ipinagkatiwala ho ng Diyos sa kanila. Sapagkat sa ganang daw pong kanyang pag-alis ay alam niyang maraming mga papasok na mga asong gubat na wala daw pong awang sisirain po ang kawan. Okay? So bahagi po niyan na reason kung bakit nagbigay ng ganitong uri ng kaloob ang Diyos sa kanyang iglesia ay para sa katitibay ng mga banal. Amen? Okay. And pangalawa, for the work of service, no? Yan. Bawat isa sa atin ay tinawag para maglingkod. Although nagbigay siya ng ganitong mga ministerial gifts, no? Pero hindi lang naman ho yun ang bahagi lamang ng mga kaloob sa atin. Hindi naman po pwedeng lahat ay pastor. Hindi naman lahat ay pwedeng apostol. Di ba? Amen. Diyan po tayo. Kasi sino ang gagawa at gaganap ng iba pang mga tungkulin sa katawan ni Kristo kung wala ho ang iba. Kaya siya po ay nagbigay ng masaganang kaloob sa bawat isa. Tapos ang katotohanan sinasabi rito, nabasa ho natin, na ang bawat daw po isa sa atin, sabi sa verse 7, ay binigyan ng tanging mga kaloob. So ayun, ang tawag natin, meron tayong tinatawag na mga natural na mga kakayanan, mga talento. Yan, kaya hindi ho natin may tuturing na ang isang tao ay wala akong silbi. Yan, tingnan nga ho yung katabi nyo. Yan. Sabihin nyo nga ho sa kanya, may silbi ka. Ayan. May pakinabang ka. Lalo na sa katawan ni Kristo, no, sa kanyang iglesia. So, kaya nga mayroong ministry, no? Kaya tinawag ng ministry ng paglilingkod sa body of Christ, no?
Yung mission naman, ito naman ho yung paglilingkod natin doon sa mga hindi mananampalataya. Kaya sila'y atin hong binabahaginan ng Ebanghelyo. Ano po? Yan ang ating misyon para sa tinawag sa katawan ni Kristo. Okay? For the work of service. So tayo ay meron pong generally tinawag tayo ng Diyos para maglingkod. Tama po ba yun? Pero meron din tayong tinawag na specific, no? Na meron tayong tukoy na gampanin na atin nung gagampanan at yun no ay tukoy para sa bawat isa ho sa atin. Okay po? So si Paul, tinawag ho siya, no? Na maging apostol ng mga hentil. Although hindi naman niya ganong nililimitahan na pwede siyang magamit ng Diyos maging sa kanyang mga kababayan. Pero specifically, siya po itinawag ng Diyos at maging apostol po sa mga Gentiles. So doon sa mga hindi mga Hudyo. So ganyan din tayo, no? May mga specific gifts tayo na calling tayo para magamit po natin ang ating mga kaloob na ipinagkaloob ng Diyos sa atin upang makapaglingkod po sa katawan ni Kristo. Amen po ba? Diyan po tayo. For the work of service, kaya siya nagbigay ng mga kaloob. Ito yung sinasabi ho natin ng mga spiritual na mga kaloob. Okay? Meron pong natural doon sa spiritual. Ano po? Yan, yung spiritual gift na ito ay ang katotohanan. Bawat isa ho sa atin ay tumanggap na mahalagang mga kaloob na ito para for the purpose of service, no? Ito yung mga gamit nating kasangkapan para po tayo ay makapaglingkod. Amen. Okay, nakukuha ho natin. Yung purpose nito na for the work of service and equipping of the saints ay para for the building of the body. Ito po ang goal, no? Para mapatatag ang katawan ni Kristo. Purihin po ang Panginoon upang siya ay magkaroon ng isang matatag at malusog na kalagayan. So hindi naman ho imposible 'yon, no, na kahit sa kabila ng ating mga pagkakaiba-iba, no, ng ating pong sa atin ng mga background sa buhay ay sa katawan na ito ng pagkakatawag ho sa atin ng Diyos ay possible, no, na tayo ay mapabilang sa isang iglesia na isang matatag at malusog. Amen. So, yan ang goal natin, no? Para hindi naman ho basa-basa nangyayari lamang po yun, no? At kailangan meron tayong gagampanan din along the process para itong goal natin na mapatatag ang katawan ni Kristo ay meron tayong kailangan hong mga gawin, no? Sa ikatatag at ikauunlad ng kanya pong iglesia. Okay, the four signs of a healthy body. Meron mga tanda dito sa mga nabanggit ng mga talatang ating pong nabasa, ukol doon sa tanda ng pagiging ganap. Okay? Sabi rito, one of the signs of a healthy body ay yung magkaroon ng matured, no, minds. O yung meron pong matatag at malagong kaisipan. Kaya sabi rito sa verse 13, hanggang sa makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya. So, isa sa mga pagkakaroon po ng isang ganap na kaisipang ito ay yung sinabi ni Pablo dito sa mga unang mga talata na pag sumakita nila, no, na mapanatili yung kanilang pagkakaisa sa Espiritu. Okay? So, mangyayari ho yan, at yung pangalawa naman, sabi ro, ang pagkakilala sa anak ng Diyos, balik natin. At pagkakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Okay, amen, no? So, mangyayari po yan, yung spiritual na pagkakaisa po niyang yan, sige po, na kung ang bawat isa ay magkakaroon, no, ng ganitong uri ng spirito ng pagpapakumbaba. No,
Ibig sabihin, huwag nating ipalagay na tayo ay nakakahigit kaysa sa iba. Amen po. Andiyan po ba tayo? At huwag nating ipalagay na tayo ay kung nagiging kagamit-gamit at yung iba ay hindi, ay tayo ay kumikilos lamang. No? Kanina nga, ang ganda nung inawit natin eh. Sa biyaya mo lamang, di po ba? Tayo ay nabubuhay. Kung tayo man ay ginagamit ng Diyos, at marami ho tayong mga maisip natin, na mga na-accomplish natin sa buhay, at maging sa buhay natin paglilingkod, ay ituring ho natin ito'y dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Kaya doon tayo manghawakan, no? Na pang hindi tayo magkaroon ng isang palalong kaisipan, kundi makita natin ang ating mga sarili sa kaabahan. Amen. No? So para mapanatili itong spiritual na pagkakaisang ito, mahalaga na bawat isa ay merong ganong kaisipang mapagpakumbaba. Amen. So pangalawa ay yung gentleness, no? Sa Tagalog, binanggit po yung salitang maging mabait ang bawat isa sa isa't isa. So ito yung isang mahalagang no? Na bunga rin ng Espiritu Santo sa buhay din nating mga mananampalataya. No, na tayo ay maging mabait sa isa't isa. Hindi lang yung mabait tayo kasi mabait siya eh. Mabait din siya sa atin. Kundi tayo ay makitungo ng ganitong mahalagang aspetong ito sa buhay ng ating mga kapatid, especially sa buhay ng ating kapatid na napakita natin, no, yung ating kabaitan sa lahat. Amen. Ano pa? Yung pagtsatsaga, yung patience, no? Sabi rito sa Tagalog, pagpakumbaba, mabait at matyaga, no? So ayan ay kailangan din natin sa isa't isa. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon tayo po ay nagkakasundo-sundo dahil nga sa may iba't iba ho tayo mga ugali. Ano po? Tingnan nyo nga ulit yung katabi nyo. Yan. Mabait ba yan? Yan. Yan. Pero minsan hindi. Okay? Diyan pa ho kayo? Ayan. So ito ang ating i-pursue. Ano po? Yung pagtyagaan natin, ang bawat isa, ang isa't isa. Amin po ba? Yan. Minsan may mga pagkakataon, maiinis tayo sa kanya. Ano po? Minsan nga dahil sa kanyang pagiging mga baby Christians, no? Lalo na sa kanyang mga pangangatwiran. Minsan sa kanyang mga pananaw sa buhay ay hindi ganong maangkop sa atin ng mga pananaw. Kailangan natin siyang pagtyagaan. No? Yung sinasabi rin naman ni Paul sa mga sulat niya sa mga taga-Roma, pagtyagaan ng mga malalakas sa pananampalataya ang mahihina pa sa pananampalataya. Amen po? Yan, huwag mong papansinin yung mga kanyang mga kuro-kuro. Minsan ang mga kuro-kuro, lalo na ng mga baby Christian, makasanlibutan pa rin yan eh. Di ba? Hindi naman kagad ganoon. Kaya kailangan natin silang pagtyagaan. Amen po ba? Diyan po tayo. Pagtyagaan ho natin ang bawat isa. Kasi tayo rin naman, no? Sila ay ganun din ang magiging pakikitungo sa atin. Kung paano natin sila pinagtsatsagaan din nila tayo. Di ba? Yan. So para ika nga, no? Yung paghahasa ng kutsilyo, habang hinahasa mo yan, lalo pong tumatalas. Ano po, gayon din tayo. No? Hindi naman ho kailangan, hindi nagiging tayo mapurol, di ba? Kaya nga kailangan ihasa tayo para tayo ho ay tumalas. O ano pa, yung tolerance, no? Sa ibang salin ay yung pong magpaumanhinan kayo, sabi sa Tagalog. Minsan nagkakamali rin naman tayo eh. So sabi ang taong hindi nagkakamali sa kanyang mga salita, isang taong ganap, di ba? Malimit tayong magkamali, di ba? Sa ating mga sinasabi. Kaya nga dapat maging maingat tayo sa mga sinasabi natin, eh, no? Minsan nga lang yung kahit ang wala namang negatibong implikasyon yung sinasabi natin. Minsan ang dating sa iba negatibo.
Amen po ba? Eh, minsan nangyayari dyan sa mga group chat di ba? Minsan wala namang negatibong yung pangungusap, ang dating sa iba ay negatibo, personal, di po ba? Andiyan po tayo. So, magpaumanihan tayo yung sa isa't isa. Sapagkat tulad ng nila, ng bawat isa, tayo rin man ay nagkakamali. Amin po ba? So, yan ang isang lalo pang nagpapatibay sa isang relasyon, no, kapag tayo bilang mga magkakapatid, kung marunong mahaba ang ating pisi, no, sa pag-uunawa at pagpapaumanhin kung may mga nagkakamali ho tayong mga kapatid. Amen po ba? Yan. So ano pa, higit sa lahat, ito ang pag-ibig. Sabi, magmahalan kayo sa isa't isa. So, tulad ng pag-ibig ni Kristo. Kaya madali namang di ba? Kung ang magiging batayan natin na ating pagmamahal sa ating pong kapwa, lalo na sa mga ating pong mga kapatiran, ay yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po? Dahil minahal tayo ni Kristo sa kabila na kung lang lahat, kung sino tayo, ay ganun din tayo na ituring natin, no? Ang ating mga kapatid. At gawa natin sila na higit mas mabuti kaysa doon sa ating mga sarili. And that's love. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. O para mapanatili ang spiritual na pagkakaisa, ay sa pamagitan ng ating pagtrato sa isa't isa na mayroong pagpapakumbaba o kabaitan, katyagaan, pagpapaumanhinan, pagpapatawaran, at gayon din, higit sa lahat ng pag-ibig. Okay? Amen po. Yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal kita dahil kay Kristo. Yan. O baka may iba yung implikasyon ng sinasabi mong mahal kita, mamaya I love you with the love of the Lord. Amen. So, pangalawa, para mapanatili ang pagkakaisa nung una at pagkakaroon ng isang ganap na kaisipan, ay magkaroon tayo ng knowledge of the Son of God, no? Yan, mahalaga po yan. Kaya nga si Paul ay nabanggit niya dito sa Philippians chapter 3 verse 10 na yung kanyang tanging hangarin niya daw po noon sa kasalukuyan ay lubusang makilala si Kristo. Nawa ay ang kanyang hangarin ito ay maging hangarin po ng bawat isa po sa atin. No? Bago man tayong mananampalataya, ito ang hangarin natin. O matagal tayong mananampalataya, ito pa rin ang hangarin natin sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Ano pa? Yung maranasan ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, the same power of the resurrection na muling bumuhay kay Kristo, and that same power na inimpart niya sa ating mga sumampalataya, purihin po ang Panginoon, at that same power na pwede natin ma-experience with regards doon po sa atin hong service o yung atin hong paglilingkod sa katawan ni Kristo. Okay? Amen. So ano pa? At makibahagi sa kanyang mga paghihirap. So sabi, tayo'y nagtitiis dahil tayo po ay kabahagi ni Kristo. Amin po ba? Isa sa mga hallmarks ng atin hong pagiging isang Kristiyano ay yung pong tayo'y nakikiisa sa mga pagtitiis at paghihirap na naranasan po ni Kristo. Tulad ng minsan nakakaranas tayo ng mga pag-uusig, pangungutya ng ating pong kapwa. So kaya nga sinasabi ni Kristo, mapalad kayo, di ba? Walang aliping higit kaysa sa kanyang Panginoon. Magala kayo na kayo'y matulad sa inyong Panginoon. So, praise God. Amen. No? So, bahagi ng ating niyan, no? Na minsan yung although sa atin, no? Na meron naman tayong kalayaan pumili ng atin ng pananampalataya, pero somehow, nakakadama rin tayo, no? Na tayo bilang mga mananampalataya, yung hindi pagtanggap sa atin ng lipunan, di po ba? Ng mga tao. Ay mga simple lamang po yan, pero makikita natin, bahagi po yan dahil sa nabago yung atin hong espiritu. Dati yung espiritu dati sa sanlibutan, pero ngayon, tayo kay Kristo,
So tayo pinaghaharian po ng ating Panginoong Yesus. Kaya yung espiritu natin ay hiwalay sa espiritu dito sa sanlibutan. Okay po? At maging katulad sa kanyang kamatayan. So tayo ho ay hinihimok din, no? Na ang pagkakaloob ng buhay natin sa Diyos ay hanggang kamatayan. Amen po. Mas mainam na ho tayo'y mamatay na tayo'y nasa Panginoon kaysa tayo'y namatay sa kasalanan, no? At malayo sa Diyos sapagkat ang kahantungan natin ay walang hanggang kamatayan. Okay po? Yan. So, knowledge of the Son of God. Sabi yan, so hindi lang ito kaalaman o knowledge, no, na turing sa scriptural, no, na kung paano natin makikilala ang ating Panginoon Kristo, kung paano tayo lalago sa kanyang pagkakilala ayon sa salita ng Diyos. Hindi lang ho yun, ano po, kundi yung experiential, no, yung sinasabi nga ni Pablo, yung maranasan niya mismo ang mga katotohanan ito sa kanyang buhay. Amen. Glory be to God. Amen. Doon sa buhay mo, maunawaan mo yung yung magmahal ng kaaway. Diba? Na-experience mo yun. Hindi lang yung sinabi mo lang na pinatawad mo yung kaaway mo, mahal mo yung kaaway mo, kundi yung natututunan mong maunawaan yung tunay na kahulugan ng pag-ibig sa panahong mahirap umibig. Di ba? Amen. Di ba? Doon mo natututunan yun yung yung kahulugan ng pagtsatsaga. Di ba? Sa isang taong na napakahirap pakisamahan. Di ba? Pakitunguhan. So doon mo na-experience mo talaga yung word na pagtsatsaga na yun. Nakuha natin? Amen. Glory be to God. So yung joy of salvation, di po ba? Hindi lang yun doon sa nag-share ang nakaka-experience noon, kundi gayon din doon sa recipient, no, na yung taong tumanggap kay Kristo ay na-experience niya yung joy of salvation. Di ba? Kaya pagka ma-experience mo yon, doon mo yung katotohanan na yung sinasabi na salita ng Diyos ukol doon sa galak ng pagliligtas, na-experience mo yon. Nakuha ba natin? So, minsan mahirap may paliwanag, di po ba? Kahit tinuturo mo na, kahit alam na natin, pero lubusan natin maunawaan yon, yung tunay na kahulugan, o ng salita na yon, o ng pangako na yon, sa panahon ito ay ating mismong personal na nararanasan. Kaya para kay Paul, no? Ito'y bahagi pa rin ng diwa ng isang ganap na at malagong kaisipan ay dahil dito sa dalawang mahalagang bagay na ito. Okay po? Sumunod, sabi, pangalawa ay yung pong stability, no? Sabi natin stability. Katatagan. Yan, sabi rito, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring mga aral. So, isa sa mga hindi magandang katangian ng isang tupa, alam niyo po, ay hindi sa pag-aaral ng mga nag-aaral patungkol sa pag-aalaga ng tupa. Ang tupa ho ay madaling maaligaw. No, kaya nga tinatawag silang stupid Sabi nga natin stupid. Ayan, siguro sa salitang Tagalog ay tanga. No, madali silang mailigaw. Lalo na kung ikaw ay isang baguhang mananampalataya, no, ay yung panganib na tayo ay maaligaw ng mga na maaaring nakakagis na natin ng mga aral na na-implant na sa atin. Di ba? Tulad ng mga tradisyon, di ba? Kasi yun ang mga nakasanayan mo Maaari pa rin tayong madala ng mga bagay na iyon kaysa doon sa ating pangahawakan sa salita ng Diyos. Amin po ba? No? Kasi dito, nung mga panahon na ito, ang isa sa mga problema sa issue ng ng church na ito sa Epeso
ay yung laganap ng mga gulaang mga guro. Okay? Na ang intensyon ng mga bulaang guro na ito ay iligaw, no? I-confuse, ilituhin. At maaari iligaw ang mga mananampalatayang ito dahil sa kanilang mga maling mga itinuturo. May nagsasabing kailangan pang patuli ang isang Kristiyano para siya ay maligtas, no? Yun ang palasak ng mga itinuturo ng mga bulaang mga gurong ito eh. Okay? At ilang pang mga tuntunin ayon sa kautusan na kailangang ganapin pa para sila po ay maligtas. Hindi yung ayon sa biyaya ng Diyos. Kaya sila ay alipin pa rin ng kautusan. Okay, gayong sila'y pinalaya na sa ilalim ng kautusan. Amen. Glory be to God. So kaya nga, sa gaynon, pagka naging matatag ang isang kaanib o isang miyembro ng iglesia sa salita ng Diyos, hindi na siya matatangay. Madali niyang mapagkikilanlan kung ang yung mga tinuturo ng kanyang mga nangangaral o gurong nagtuturo ng salita ng Diyos ay mali o tama. Hindi po kayo? Ayan. So, nagmamature tayo, na nagiging matatag tayo, na napanghahawakan natin ang salita ng Diyos. No? Hindi na tayo maililigaw ng mga taong hangad daw po ay dalhin tayo sa kamalian sa magitan ng kanilang katusuhan. Okay? At panlilinlang. So, yung cleverness nitong mga taong ito ay tulad ng may pahid, no, ng demonyo, di ba? Kasi pagka nagpalaganap sila ng kasinungalingan at pagka ito'y pinaniwalaan ng mga madaling maligaw, ay nagiging katotohanan po yun. Kaya nga si Paul, sinasabi niya dito sa mga taga-Korinto, nagkaroon siya ng makadiyos na paninibugo sapagkat malaya nilang tinatanggap yung mga nangangaral ng ibang Jesus kaysa doon sa Jesus na pinangangaralo niya. Ginagamit din yung pangalang Jesus So sabi niya, tulad kayo na isang dalagang pinagkatipan ko kay Kristo. Baka nanganganib sila, no, na malaso ng kanilang kaisipan tulad do po ng ni Eva na pinaniwalaan niya kung ano po yung sinasabi ng diablo sa kanya sa magitan ng ahas, ay hindi kayo mamatay. May napakaluwanag naman yung sinabi ng Diyos mamamatay kayo kapag kinain nyo yan. Di ba? O paano yung isa na nadaya nitong katusuhan, nitong asa ito, sabi sa kanya, ay hindi kayo mamatay. Alam ng Diyos na kapag kayo kumain yan, kayo magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti sa masama. Tingin niyo po yun, ang haba nung paliwanag, no? Kaya lang, mapandaya, mapanlinlang yung kanyang mga pangungusap na yon, okay? Kaya sa nung nangyari, bumagsak sa pagkakasala ang tao. Di ba? Kaya madalas ka natin napapanggan kapag pinaniwalaan natin kasinungalingan, later on ay yun ay nagiging katotohanan ho sa atin. Ang katotohanan ho ay hindi ho dapat nating baguhin. Amin po ba? Kaya nga, kapag tayo ay nagiging maalam, no, sa salita ng Diyos, hindi lang natin ito binabasa, pinagbubulay-bulayan, pinag-aaralan, ano pa? Isa na sa buhay, di po ba? Lumalago tayo sa ating pagkaalam sa katotohanan. And later on, di na tayo matutulad sa mga bata. Kasi tulad ng isang sanggol, no, we start from scratch, di po ba? Bilang sanggol sa pananampalataya, dependent tayo doon sa ating magulang na tayo ay alagaan. Di po ba? Pakanin. Dependent tayo ron Although later on, na natututunan natin tayo mismo, mga personal nating mga karanasan, natututunan natin mismo tayo personal, tayo nagbabasa. Hindi lamang tayo nagiging dependent sa mga nagtuturo lang sa atin. Tuwing linggo, di ba? Kundi sa daily, no, na ang salita ng Diyos ay nagiging malaking bahagi na ho ng ating oras para ito ho ay ating basahin, bulayin. Amen?
pag-aralan, no? I-memorize natin, and then sa ganang atin, sa tulong ng Diyos ay naisa sa buhay natin, unti-unti. Okay po? Glory be to God. No? Kaya nga mag-ingat kayo, isa sa mga mahalagang babala ni Kristo, no? Nung ang mga apostol niya ay nagtanong sa kanya kung kailan magaganap yung kanyang mga sinasabi at kung kailan siya muling paparito. Ay sabi ni Kristo, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni inuman. Sapagkat maraming paririto at gagamitin din ng kanyang pangalan at marami daw po silang maililigaw. Purin po ang Panginoon. Later on, no, sa future, no, talagang ang kasama ng Antikristo, yung bulaang propeta, na siyang hihikayat sa buong sangkatauhan para sambahin ang halimaw na tinutukoy din ng Biblia. So, kaya nga, dito pa lamang, i-prepare na ho natin ating mga sarili. No? Ang mga salita ng Diyos ay kailangan ho natin, ano po, okay? Ang maging matatag ay sa pamamagitan po ng ating pong knowing the scriptures. Amen po ba? Kailangan natin na malaman, no, ang salita ho ng Diyos. Okay? Hindi lamang ating magkaroon tayo ng malalim na kaalaman sa salita ng Diyos, kundi po ay tayo po'y manatili, no, sa napanangahawakan sa mga salita ng Diyos. Ito man ay pangako. Amen po ba? Let's abide to the promises of the Bible, no? Tayo po ay manatili sa mga ipinapangako nito. Ano pa? Ito man ay nagdudulot ng pagtutuwid sa atin, ay manatili tayo. Okay? Na nagpapangumbaba at nagpapatuwid, no, sa salita ng Diyos. Ano pa? Kailangan nating tumayo regards doon sa mga sumasalungat sa salita ho ng Diyos. Kadalasan naman yung mga salungat dito sa katotohanan ay yung kasinungalingan. Yan po ba? Kadalasan yung mga traditions, no? Pag sinabi natin traditions, aral, turo, kalakaran, pamumuhay ng tao. Okay? Pag sinabi natin biblical, scriptural, turo, aral, no? Pamumuhay, kalakaran, katwiran ho ng Diyos. Amen po ba? Ganun lang naman ho yan eh. Kung ano yung salungat. Di ba? So, we have to stand. Amin po ba? Kailangan natin tayuan ang salita ng Diyos. Regardless na kung hindi ito tinatayuan ng marami pong mga tao, lalo na ng mga taong nasa sanlibutan. Okay? Amen. And we have to stand, no? Sabi nga eh, kahit yung ating pananampalataya, ipaglaban natin. No? Depend natin yung atin nung faith, no? Sinasabi nga ng sulat kay Judas. At live by the scriptures, no? Kailangan nating, kung tayo maging matatag, ay ipamuhay ho natin ang salita ng Diyos. Sabi, tayo mabibilang sa mga matatalino. Sabi ni Jesus, sa mga nakinig at nagsagawa ng salita niyang ito, ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay, sa matibay na saligan, at dumating man yung mga lindol, di ba? Lindol ng buhay, unos ng buhay, ay matatag pa rin itong nakatayo. Sapagkat hindi lamang nila pinakinggan, kundi isinabuhay nila ang salita ng Diyos. Amen! Palakpakan muna natin ang Panginoon. Glory be to God. Hindi lang tayo magkakaroon ng isang matured mind, no? Ganap na pagkakilala kay Kristo, at magiging matatag tayo, knowing the scriptures, no? Then, yung pangatlo, so pangatlong tanda, the signs of a healthy body ay yung mayroong truthful tongue. Yan. Meron tayong, sabi rito sa verse 15, sa halip sa magitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Okay? So may dalawang magkasama ho dyan, no? Na dapat ay yung presensya niyan ay dapat ay magkasama, hindi ho lamang yung isa. Kasi yung iba, magaling lamang sa katotohanan eh, di po ba?
na madali sila ma-detect kung yung tinuturo o yung pinapangaral ay nakikita kagad nila. Okay? Madali tayong magbato ng mga katotohanan ng salita ng Diyos sa ating pong kapwa. Madali tayong magbato ng mga pagtutuwid sa ating pong kapwa, pero dapat may kalakip na pag-ibig yon. Amen po? Diyan po tayo. Glory be to God. No? Hindi yung, hindi yung sinasabi natin, hindi tama yung sinasabi natin, katotohanan yung sinasabi natin, pero sa pagsasalita natin, lakipan ho natin ng pag-ibig. Ikaw ba'y magtutuwid ng iyong kapatid na nagkasala? Lakipan mo ng pag-ibig. Sabay ng katotohanan na yung maaaring kanyang ginagawa ay kasalanan at hindi nakalulugod sa Diyos, yung katotohanan na yon. Pero lakipan natin ng pag-ibig. Amen po ba? Hello, hindi po tayo? Kaya nga sinasabi ni Paul doon sa mga taga-Galacia, di po ba? Kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa isang kapatid na nagkasala. Okay? So, kailangan tayo na pinapatnubayan. Kaya dapat, bago mo ituwid ang iyong kapwa, lagay mo ito sa tamang lugar. Tamang pagkakataon. Hindi yung sasabihin mo siya na may nakakarinig. Kahit totoo yung sinasabi natin sa kanya, yung paraan ng ating nung pagsasalita, nung maririnig ng ibang tao, maaari pa nilang ikatisod yung kanilang maririnig. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Kasi para mo siyang hiniya Di ba? Kahit sinasabi mo yung totoo, para yung dating ng ano mo para manghiya, wala nang pag-ibig doon. Nandiyan po kayo. Ayan. Ngayon na, tayo magtutuwid ang ating pong kapwa, ilagay natin sa tamang lugar at sa tamang pagkakataon. Okay? Amen po? Yan. At higit sa lahat, lakipan ho natin lagi ito na may pagmamahal sa ating kapatid. Kasi tulad din naman nila maaaring tayo rin bumagsak din sa pagkakamali. Di ba? Kaya kung sabihin ikaw'y nakatayo, baka ikaw'y mabuwal. No? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, nagmadalis tayong tama lagi yung ating minsan sinasabi. Di ba? Nandiyan ho tayo, naintindihan natin. Okay. So tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Kahit si Kristo, di ba, nung panahon na kasama yung mga alagad, napakaraming pagkakataon na talagang napakatigas ng kanilang ulo. Di ba? Kaya laging sinasabihan, lahing walang pananampalataya. Katatapos silang gumawa ng mirakulo, di po ba? Tapos yung kabilang senaryo, yun ay bilang paghahanda sa kanila para yung susunod na pagsubok sa kanila, manghahawakan sila sa Panginoong Yesus. Kaso hindi Di ba? Katulad nung sila tumawid doon sa bangka, nung napagpuan si Jesus, salubong nila yung malaking unos. Di ba? Katatapos lang gumawa ni Jesus ng mirakulo noon. Nasaksihan pa nila yon. Tapos yung buwabagay, natakot sila. No? Tapos nakita pa nila ang ating Panginoong Jesus na natutulog. Ginising nila si Jesus. Sabi, hindi nyo pa alintana. Ilulubog na ho tayo. Mamatay na ho tayo. Di ba? Nandiyan po kayo. Okay. Isan ganun din tayo Katatapos lang nung gawa ng Diyos sa atin di ba? Tapos pag sinundan nung para bagang nawawala yung ating pananampalataya sa Kanya Okay? Glory be to God. Amen. Sige, tuloy natin. Balancing the truth with love by holding the two together. Yan. So, wag nating iwawaglito yan. No? Yung dalawang mag-asawa ho yan. Yung katotohanan at yung pag-ibig. So, pangapat, para sa isang tanda ng isang malusog na katawan ni Kristo ay yung pong cooperation. Sabihin po natin cooperation. Sabi rito sa verse 16, sa pamagitan niya, sabi ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay. Kaya hindi natin masasabi, hindi natin kailangan ng isa't isa Di ba? Hello? Ako, kailangan ninyo ako. At kayo, kailangan ko rin kayo. Di ba? Bawat isa sa atin ay gayon din. Na mga kasukasuan na mula rin sa
kanya, meron lamang isa yung isang pinagmulan. Kaya nga ang ulo ay si Kristo. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, tingin nyo po ano ang mangyayari? Ang resulta nun, lumalaki ang katawan. Nag-expand tayo. Di ba? Ano pa? At pinatatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. So, when all members, no? Ayan o. Sige po, sunod. When all members submit to the headship of Christ. Kung tayong, bawat isa sa atin na bahagi ng katawan ni Kristo ay nagpapasakop, no, sa pagiging pinuno at ulo ni Kristo. Amen. Kaya huwag tayong umakto na tayo ang bossing sa iglesyang ito. Di ba? Isa lang ang bossing natin, si Kristo. Amen po ba? So, submit to the headship of Christ. Ano pa? Contribute to the congregation with their gifts and talents. No? Nung si John F. Kennedy, nung mag-assume siya ng presidency, ito ang kanyang naging bahagi ng kanyang talumpati. Sabi niya roon, ask not what your country can do for you. Sabi niya noon. Huwag niyong tanungin kung ano magagawa ng inyong bansa para sa inyo. Kundi, ask what you can give for your country. No? Kundi tanungin niyo kung ano ang inyong maibibigay para sa inyong bansa. Okay? Ilapat natin sa iglesia naman ng Panginoon, di ba? Huwag nating tanungin kung ano ang maibibigay ng iglesia para sa atin. Okay po? Nandiyan po tayo Inland dito sa message na ito, huwag nating hanapin kung ano po yung maibibigay ng church sa atin. Minsan tingin sa atin ay social institution, di po ba? Ganap tayo ng ayuda mula sa church, di po ba? Totoo hindi. Minsan ganun ang ibang pananaw ng iba. Minsan tingin natin sa iglesia ay ospital. Pag may sakit, dito tayo tatakbo. Okay po? Although somehow, merong ganong pagsasalarawan sa atin, di ba? Pero gayon pa man, wag natin ituring na literal yung mga bagay na yun, na kung ano ang makukuha natin sa iglesia, kundi kung ano ang ating maibabahagi sa iglesia. Sa ikatatatag, ikauunlad, at ikalalago nito. Amin po ba yun? Sa mamagitan ng atin hong mga kaloob na ito, sabi kung maayos na gumagawa ang bawat isa, ang katawan daw po ay lalakas, lalaki, at uunlad. And that's the purpose. No? Na yung higit sa lahat, yung pinaka-ultimate purpose of using these gifts ay para i-glorify natin ang Panginoon. Para sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Naalala ko po yung isang ilustrasyon doon sa kagamitan ng isang karpintero. No? Nagkaroon sila ng komperensya. At sila ay merong reklamo sa isa't isa. No, sabi ni Katam, sabi, yan si Martilyo, napakaingay. Sabi naman ni Martilyo kay Katam, ikaw naman, napakatamad mo. Hari ka ng katamaran. Sasagot si Liha. Si Pait nga napakapait magsalita Si Pait ay sasagot din naman kay Liha. Ikaw naman Liha, napakagaspang ng ugali mo. Lahat sila merong reklamo sa isa't isa. No, sasagot naman yung kay ruler. Tingnan mo si ruler, walang ginawa kundi manukat ng kapwa. Sa darating ang kanilang maestro, karpintero, na merong daladalang kahoy, at sila ay kinuha. No, at malaya naman silang nagpakuha sa kanilang maestro, at ginamit ito. Ang Katam
ang ruler, ang martilyo, ang liha, ang paet, hanggang sa ang buong maghapon sa paggugol ng paggawa ng isang maituturing na obra, no, na isang mesa. Nagulat sila nung matapos po yung gawa ng kanilang maestro, ay tila parang obra sa kanya. Sila bawat isa ay humanga sa kanilang maestro. At meron silang lesson na natutunan. Ang sabi nila, kung tayo pala ay magkakaisa, magpapagamit tayo sa ating maestro. Makakalikha pala tayo ng pambihira. Andiyan po tayo? Yan. Ganon din tayo. Ano po? Yan. Hello, ganon din tayo. Magkaroon tayo ng kooperasyon, no? Huwag tayong mapagreklamo. Ano po ba? Na ikaw ang lahat ng gumagawa. Yung iba ay hindi. Ano po ba? Kung ano magagawa mo, kung saan doon, gawin natin. Nang hindi ho tayo nagre-reklamo. Ano po? Andiyan po ba tayo? O sa ganun, naiwasan ho natin yung mga hinanakitan sa isa't isa. Ano po, yung reklamo natin sa isa't isa, kung tayo mismo ay cooperative. Naiwasan natin maging mapagreklamo. Gawin natin, basta ginagawa natin yung para sa Panginoon. Di ba? Kaya hindi ito gawin ng iba, kung may pagkukulang iba. O paalalahanan natin, pagsalitaan natin na may pag-ibig. Amin po ba? Okay po, andiyan po kayo? At yung pangatlo, when all members live in harmony with each other. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, mahal kita. Dahil kay Kristo. Okay po? Gawin natin yung magagawa natin, ika nga, no? Gawin natin ito ng wasto. Okay po? Ibig sabihin, huwag natin gamitin ang ating mga kaloob para magmayabang. Ano po? Hindi huwasto yun. At yung isang kabilang banda naman, gamitin natin ang ating mga spiritual na kaloob na ito, okay? Na ang gusto. Di ba? Abang nagpapagamit ka lalo kang tumatalas di po ba? Parang ang paghahasa lang din yan Habang ginagamit mo yon, nagiging mas epektibo tayong mga mananampalataya. Sa ikatatatag, ikalalaki, kaunlad, hindi lamang natin personal na relasyon sa Diyos, okay? Kundi sa bawat isa sa atin, nakabahagi ng iglesia sa the Lord our peace. Amen. So the whole body, in conclusion, grows. Di po ba? Yun ang pinaka-conclusion niyan Doon na yung pinupunto, and the Lord will be glorified, no? At ang Diyos ay maluluwalhati natin. Si Jesus. Amen. Glory be to God. Nawa ay meron tayong napulot nga sa umagang ito. Ano po? Tayo po'y manalangin na sa Diyos. Purihin ka aming Ama, patuloy po kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong mga salita na ito. Totohanan na siyang magpapalaya po sa aming Panginoon mula sa kasalanan, mula sa anumang makasarili, mga hangarin. Panginoon, salamat o Diyos na maipunto po niyo sa amin, Panginoon, ang tunay na dahilan kung bakit po niyo kami binigyan ng mga kaloob. At ang iyong mga ministro, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon, na iyong pong kaloob sa iglesia. Kaya dapat po namin silang ituring na iyong kaloob para sa mga kaanib. At kung sila ay mainam na gumaganap ng kanilang tungkulin, Panginoon, sila'y masisihan sa aming mga kaanib. Dahil hindi lamang nadudulutan sila ng kasiyahan, Panginoon, kundi higit sa lahat, kayo po, na aming punong pastol, ang siyang higit na nabibigyang kasiyahan, Panginoon. Na kapag ang katawan po ninyo, Panginoon, ay masigla, malakas, matatag, Panginoon. O Diyos,
ikaw, ang iyong banal na pangalan, ang paglaganap ng iyong kaharian dito sa lupa ay patuloy na lalaganap, Panginoon. Patawarin mo rin po kami kung sa ilan sa mga bagay na ito ay hindi ho namin nagagawa. May mga kaloob kami na tila para kami nakahon sa isang bagay, Panginoon. At hindi namin lubos na ito ay na gampanan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami na minsan pa magisingin ang aming puso, Panginoon, at kaisipan, Panginoon. Sa tunay na layon po ninyo, kung bakit po niyo kami binigyan ng mga kaloob na ito, ay upang amin pong gamitin, ipangalakal, Panginoon. Sa gayon, ang tungkuling ito na habang ito ay lumalaki, Panginoon, lumalaki rin po ang aming pong mga pananagutan. Sapagkat darating ang sandali, ang mga pinagkatiwala po ninyo ito sa amin, Panginoon. Mula sa akin, hanggang sa kalit-liitang kabahagi ng pamilyang iglesyang ito, Panginoon, ay ipagsusulit po namin sa iyong banal na harapan. At nawa, O Diyos, ay masumpungan po niya kaming naging tapat at naging mabuting iyong mga lingkod, Panginoon. Ginamit namin at nagtubo ang lahat ng iyong mga ipinagkatiwala sa amin, Panginoon. Sa gayon, kayo po ay nabigyan namin, higit sa lahat, ng kasiyahan ng iyong puso, Panginoon. At naniniwala kami na kapag kayo po ay nalugod, Panginoon, kami rin naman ay iyong paluluguran, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa oras na ito, patuloy naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon, gamitin mo ang bawat isa po sa amin, Panginoon, bilang katampatang aming pong pagsamba, nakalulugod sa iyo at talagang ganap, Panginoon. Patuloy mo kaming palaguin, pagyamanin, na yung mga pinasimulan sa iglesia pong ito, Panginoon. Alam po namin, ito'y palalaganapin po ninyo sa ibang mga dako, Panginoon. Muli, binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen.